Hello, I'm Kyla Pineda from Pampanga, isang karangalan na mapili para gawin ang video na ito. Isa po akong solid supporter and listener ng Sitio Pangil. Maraming salamat! O mga kasityo, isa na namang maaksyong kwento ang inihanda namin para sa inyo. Mas mainit pa sa tanghali. Huwag bibitaw, tapusin hanggang dulo at huwag kalimutang mag-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat! Sabi ko na sa'yo, hindi safe itong cottage na kinuha mo. Nasundan yata tayo ng mga humahabol sa atin kanina. Paano naman tayo masusundan ng mga aliporis ni Divine? Ang layo na nito sa syudad. Ano yan? Paano nagkaroon ng malaking aso dito? Susugurin tayo! Hayaan pa ang isa! Naku po! Okay ka lang? Kaya mo pa ba? Magpahinga ka na muna kasi. Sabi ko na kasi sa'yo kanina, pumunta na tayo sa ospital eh. Talagang gusto mo kong ipahamak ano? Naparuhan ba natin ang mga hayop na yan? Boss, tignan mo. Nagiging tao ang mga ito. Anong lugar ba itong napuntahan natin? Isang bagong bagay sa akin ang makakita ng hayop na nagpapalit ng anyo bilang tao. Gusto ko na tuloy maniwala kay Dada Ricardo na ang mundong ginagalawan natin ay maraming itinatagong hiwaga. Ngunit hindi ako mapagpaniwala sa mga supernatural na pinaniniwalaan ni Dada. Pero ang nasaksihan ko mismo ang nagpapatunay na mayroong ibang nilalang na nabubuhay kasama natin. Isang mapagpalang araw po, Sir Jupiter, at sa lahat ng inyong tagapakinig. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Terence, isang Indian national na dito na ipinanganak sa Pilipinas. Kaya sanay ako sa pananagalog. Ang karanasan kong ibabahagi sa inyo ay naganap noong ako ay 30 anyos pa lang. Ipagpasensya na po kung hindi ko nasasabihin ang eksaktong lugar ng pinangyarihan dito sa Luzon para sa taong nasasangkot. Miyembro ako ng isang samahan na sa marami, lalo na sa mga alagad ng batas ay underground world. Samahan niyo po ako mga dear listeners hanggang sa dulo ng aking natatanging karanasan na naganap dito sa Pilipinas. What the? Anong mga yan? Bakit naging taong mga hunghang na yan? Hindi normal ito ah. Anong mga ito? Bilisan mo! Labas na! Ang bagal mo eh! Hindi ko alam. Wala bang ganyan sa India? Loko-loko ka ba? Ano malay ko? Dito na ako ipinanganak sa Pilipinas. Teka lang, yung bala ng baril na tumama sa kanila ang nakadali. Itong mga bala ko, tumalbong lang sa kanila. Anong bala bang ginamit mo? Silver bullet. Ha? Umalis na tayo dito at lumiliwanag na. Yung tama mo sa balikat, boss, dumudugo pa rin. Kaya nga nahihilo pa yata ako. Tayo na! Napalaban na kami kanina sa palengkeng malapit dito. Tinamaan ako ng kalaban sa balikat dahil sa batang tinulungan ko na muntik ng madaganan ng mga taong nagpanik at nagtagbuhan kanina dahil sa mga putok ng baril. Hinabol namin ang dalawang nakatakas at nakarating sila dito sa bayang ito. Dahil gabi na ay nag-check-in kami sa isang resort na malapit na sa mabundok na lugar dito sa Luzon. Ayon kay Julio, alam niyang taga dito sa probinsyang ito ang grupong iyon na kalaban ng aming samahan. Kahit nahihilo na ako sa dami na siguro ng dugong tumapon sa akin ay pinilit kong makarating sa parking area ng resort kung saan nakapark ang aking sasakyan. Pero tuluyan na akong nanghina. I really don't feel well. Julio, parang babagsak na ako. Huwag! Huwag dito, boss! Naku po! Hindi. Ano yung mga nag-aangilan na yan? Mga swang mga ito. Naamoy yata nila ang dugo sa balikat mo, boss. Anong aswang? Susugod na sila.
Itayo mo ko, Julio. Ang tigat mo! Ayan na sila! Wala nang atrasan to. Panindigan na natin. Sige! Sugod! Sa noo mo punteriyahin. Palitan mo ang magasin ko. Naku po! Bumagsak na! May dalawa pa! Ha? Napagulong mo mga ulo ng halimaw na to? Salamat! Bilisan mo! Pasanin mo na siya! Dali natin sa safe na lugar. Oo. Ang bigat pa naman ito. Bilis! At baka may mga kasama pang mga umatake sa inyo. Sandali. May kotse nga pala kami. Hayun! Ang huling natatandaan ko ay may natitira pang kalaban pero tinalo na ako ng hilo at hindi ko na namalayan ang mga sumunod pang nangyari. Makirot ang balikat ko. Nang magmulat ang aking mga mata ay nasa kwarto na akong may puting kurtina. Yari sa kahoy ang kabuuan ng silid na mayroong mga bintana na yari sa kapis pero may mga bakal na rehas ang labas ng bintana. Dahan-dahan akong tumayo sa kama na yari sa nara. Noon ko din napansin na wala akong pantaas na damit. Sumilip ako sa labas at parang nakarating ako sa Spanish era. Ang mga bahay na katapat ng kinaroroonan ko ay sinaunang estilo pa ng mga bahay. Naputol lang ang pagmamasid ko sa tanawin sa labas nang pumasok ang isang magandang babae. Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay na. Nabawasan ang sakit ng balikat ko. Nasaan ako? Ang ganda naman ng babaeng ito. Anghel na yata ito. Nasa langit na ba ako? Nandito ka sa amin. Ako nga pala si Clarine Rimor. Salamat. Akala ko nadedo na ako eh. Terence Kumar. Paano ko napunta dito? Yung kasama ko nasaan? Si Julio? Nasa palengke sinamahan ng mami ko. Nadaanan ko kayo kahapon ng umaga malapit sa fort area. Inatake kayo ng mga aswang na bangid. Anong bangid? Tsaka anong aswang? Ang bangid ay mga aswang nagmula sa lahi ng mga sinaunang aswang dito sa amin na nang lumaon ay tinawag nilang bangid. Maliliksi silang kumilos. Parang mga vampirang sumisip-sip ng dugo. Kaya din nilang magbago ng anyo. Yung mga pumasok sa amin sa cottage. Kaya pala ang tingin ko sa kanila ay malaking aso. Pero noong nabaril ko, ay nagpalit sila ng anyo at naging mga tao. Yun naman ang kanilang espesyal na katangian eh. Kaya nilang maging anumang hayop para makasila ng kanilang biktima. Pero takot sila sa mga pusa. Salamat sa impormasyon. Maiba ako. Sino nagtanggal ng bala sa balikat ko? Dinala niyo ba ako sa ospital? Hindi. Ako ang nag-alis ng bala sa balikat mo. Sinalinan kita ng dugo galing sa akin. Ang dami mo kasing dugong natapon eh. Mabuti na lang alam ni Julio ang blood type mo. Pareho lang pala tayo. Isa akong nurse. Mabuti nga may mga gamit ako dito sa bahay. Tagasan kayo? At hindi mo alam na may mga aswang sa bahayang ito? Salamat ha. Taga Maynila kami. May hinahabol kaming mga tao at pumasok sila dito. Kaya sumunod kami dito sa probinsya ninyo. Mga miyembro ng sindikato. Kaya lang nawala sila sa paningin ko habang hinahabol namin sa highway. Sindikato? Wala akong alam na sindikato dito sa probinsya namin. Sila na yatang tumating. Sila na nga. Sandali lang ha. Maghahain na ako. Magpananghalian na tayo. Kaya mo na bang tumayo? Halika na sa labas. Kaya ko na. Magbibihis lang ako. Yung damit ko, saan kaya inilagay ni Julio? Oo nga pala. Nilaban na ni Julio. Puro dugo kasi. Sandali, ikukuha kita ng maisusuot mo. Salamat. Malas at tinamaan ako sa balikat. Pero swerte pa din. Maganda na. Mabait pang naging nurse ko. Dalaga pa kaya siya?
Napakabait ng taong ito. Ginamot na ako, kinupkup pa kami dito sa kanila. Pero bakit nga ba mabait sila? Gayong estranghero kami sa bayang ito. Isinaisan tabi ko muna ang mga iniisip kong yon. Gutom na rin ako kaya pagkabihis ko ay lumabas na rin ako sa komedor nila. Noon ko nakita ang kabuuan ng bahay nila. Bahay Kastila ito na itinayo noong 1890 na minana pa daw ng ina ni Clarin mula sa mga lola niya. Nakilala ko din si Ma'am Adelina na isang retiradong public school principal sa kanilang bayan. Dalawa lang silang namumuhay dito. Ang aking great-grandfather ay prinsipalya during the Spanish colony. Nag-iisang anak lang ang aking lolo at isa din lang ang naging anak nila lola, ang aking ama. Ako naman ay si Clarin lang ang naging anak. Kaya sa amin, in every generation ay isa lang ang nagiging anak. Kaya sana si Clarin ay bigyan ako ng maraming apo. Mami talaga, bata pa naman ako para mag-asawa. Isa pa, walang nagkakamaling manligaw sa akin. Yang gandang mong yan. Walang nanliligaw sa'yo. Mga engot pala mga mata ng mga taga rito, no? At hindi nila nakikita ang ganda mo. Ay sabihin mo, natatakot ang mga taga rito kay Clarin. Mas matapang pa kesa sa mga lalaki dito. Ganun po ba? Sa bagay, ang galing niya nga gumamit ng espada eh. Ay naku, oo. Nung edad niya ay 16 pa lamang, nagbakasyon kami sa Kagoshima sa Japan. Nagpumilit siya mag-aral doon ng martial arts. Ayoko sana pero naisip kong mabuti na rin na marunong siyang ipagtanggol ang sarili. Katana ang tawag sa espadang gamit niya. Ipinapackage pa ang armas na yon dito sa atin bago pa kami umuwi dahil hindi naman pwedeng i-hand carry sa eroplano. Alam niyo bang ang binilhan pa namin ng katanang yon ay producer ng mga armas na ginagamit pa ng mga hukbo nilang pandigma? Tama lang po marunong siyang gumamit ng ganoong armas. Meron po palang mga uninvited visitors dito sa inyo na basta na lang namamasok ng mga bahay. Oo. Mga aswang na kung tawagin ng mga taga rito ay bangit. Hindi sila mga ordinaryong mga aswang. Dugo lang ng tao ang iniinom nila. Mga kamag-anak siguro ni Dracula. Hindi sila nakikisalamuha sa tao. Maiilab sila at meron silang sariling mundo. Umaatake mo yun kapag nauuhaw. Nasabi sa akin ni Julio ang sadya niyo sa bayang ito. Malaki ang bayang ito at merong mahigit na 40 barangay. Alam ba ninyo ang eksaktong kinaroroonan nila? Hindi nga po eh. Sinundan lang po namin sila mula sa Maynila. Pagpasok po dito sa bayan ninyo, ay nawala na po sila at hindi na namin makita ang sasakyang ginagamit nila. Ano bang pangalan ng taong hinahanap nyo? Alias lang po ang alam namin sa kanya. Tawag po sa kanya ay Along Kulog. Ang totoong pangalan po niya ay hindi namin alam. Ang grupo po nila ay mga gun for hire. So, assassin pala ang mga tinutugis nyo. Alagad ba kayo ng batas? Oo po. Mga pulis po kami. Black suit na pala ang uniform ng mga pulis ngayon, ano? Kapag nasa special mission po kami, hindi nagsusuot ng uniforme para po hindi takaw pansin. Sa bagay nga. Hala sige, kumain lang kayo. Nagpaalam na ako sa kanila ng hapon din na yon na aalis na kami. Pero hindi naman kami pinayagan ni Nanay Adelina. Magpahinga daw muna ako at baka mabinat ang aking sugat. Kaya nanatili pa kami sa kanila ng gabing iyon. Nakabakasyon daw si Clarin sa trabaho kaya nandoon lang din siya sa kanila. Kita ko sa inyong maluwag na buhay. Ano ang source of income niyo dito? Pasensya na ha. Chismoso lang. Bukod sa pensyon ni Mami, may minana siyang malawak na lupain mula kay na Lolo. Kaya libangan ni Mami ang mamasyal sa taniman ng palay.
Meron din kaming manggahan. Siguro mga 3 hektarya naman yon. Kaya naman pala. Kaya naman ano? Kaya naman pala sa garahe nyo, may 2 kotseng nakaparada. May mga agricultural equipment din kayo. Tsaka may 6x kayong mga sasakyan doon. Tsaka itong bahay ninyo, ang ganda. Kahit old model na. Kasi nga kailangan sa pagtatanim ng palay ang mga yon. Yung 6x naman na ginagamit sa paghahakot ng mga palay. At saka kapag anihan ng mangga. Ito namang bahay namin, dahil mana ni Mami kina Lolo, pinapreserve niya. May bahay din kami sa town proper. Doon ako umuwi kapag may pasok ako. Dito naman ako umuwi kapag ganitong bakasyon para makasama ko naman si Mami. Pero madalas din naman siya sa akin kapag naiinip dito. Sinong nagdadrive ng kotseng 2 sa garahe ninyo? Tigisa kami ni Mami doon. Kanya yung pick-up. May driver si Nanay Adelina? Wala. Kaya ko pang magmaneho. Malinaw pa naman ang mga mata ko. Nandiyan na po pala kayo. Kita naman pong kayang-kaya nyo pang magmaneho. Tsaka malakas pa naman po kayo. Hindi pa naman po yata kayo senior citizen. Nako, bolero kang bata ka. But anyway, I'm already 65 years old. Senior citizen na ako. O siya, sige na. Magmerienda na tayo at bumili kami ni Julio ng kasaba cake. Wow, mukhang masarap po yan ah. Si Julio po nasa na? Nagtitimpla ng kape at juice. Hindi ka daw mahilig sa juice? Kape daw ang gusto mo kahit katirika ng araw. Nakalimutan ko tuloy ang misyon namin ni Julio sa bayang ito dahil kay Clarin. Hindi ako mabilis humanga sa babae. Sa dami na ng mga nakilala kong babae, hindi siya kagaya ng iba na maarte sa katawan. Maarteng magsalita at mga pasosyal. Kabaliktaran silang lahat ni Clarin. Siya na anak ng mayaman talaga pero hindi mo kakikitaan ng arte sa katawan. At ang nakakahanga pa sa kanya, maganda siya kahit walang makeup. Napaka-natural niyang babae. Kahit si Nanay Adelina, maganda at batang tingnan kahit nasa mid-60s na ang edad. Nagyaya si Nanay Adelina na doon kaming lahat matulog sa kanilang farmhouse sa kabilang barangay. Nasa gitna ng kanilang malawak na taniman ng mangga ang farmhouse. Malayo sa aking ini-imagine ang bahay na tinuluyan namin. Maganda ito at hindi tipikal. Modernong bahay ito at tanging ang mag-asawang katiwala lang ang nandito. Sinalubong kami ni Nana Berta at Tata Betong. Tahimik ang lugar na ito, sariwa ang hangin at higit sa lahat maganda ang tanawin. Lalo na at si Clarin ang nasa bungad. Nanay Adelina, salamat po sa pag-imbita niyo sa amin dito. Tsaka po pinagtiwalaan niyo kami ni Julio na makituloy sa inyo. Nakikita kong mabuting tao kayo ni Julio. Kaya bakit naman hindi ko kayo pagtitiwalaan na makita niyo ang ganitong bagay na meron kami? Nay Adelina, pwede po ba kaming bumalik ni Boss Terence dito? Kahit tapos na ang misyon namin dito sa bayan ninyo. Abay, oo naman. Kayo pa ba? Ano yun? Nakakakilabot naman yun. Hindi maganda ang ibig sabihin ng alulong na yun. Pumasok na muna tayo at hindi magandang simoy ng hangin. Nay Adelina, madalas po bang ganyan dito sa inyo? Nakakatakot naman po pala dito. Madalas kapag umaalulong ang mga aso, ay nakakakita sila ng mga kakaibang nilalang. Lalo na kapag ganitong kabilugan ng buwan. Dala mo bang sandata mo, anak? Kayong dalawa, may armas ba kayo? Always naman po, Mami. Nasa likod na po kaya sila, Nana Berta? Malamang na natutulog ng mga yon. Check na lang natin ang mga pinto at bintana para makasiguro tayo. Julio, ipinasok mo ba ang bag natin? Siyempre naman. Check ko po dito sa likod kung nakalak na ang mga pinto. Mabuti pa nga. Teka. At titingnan ko rin ang mga kwarto. Naku, kapag may mga naglabas ang mga bangid ngayon, mapapasubo sila sa atin. Matagal na din akong hindi na i-exercise.
Akin ang bag ko. Lagyan ko lang ng magasin ng mga baril ko. Mabuti na lang at hindi na masyadong makirot ang balikat ko. Sa Maynila, walang ganito. Pero ang mga kalaban naman doon ay taong uhaw sa kapangyarihan at matatakaw sa pera. Binuksan lahat ni Nanay Adelina ang ilaw sa labas ng bahay at saka niya isinarado ang lahat ng ilaw sa loob ng farmhouse. Dahil salamin ang dingding ng salas, nakikita namin ang labas. Nakaupo kami sa mahabang sofa at patuloy ang kwentuhan. Habang katabi ang mga sandata namin. Hanggang inantok na si Nanay Adelina at pumasok na sa silid niya. Nararamdaman kong pagod na si Clarin kaya pinapasok ko na siya sa kwarto. Pero sinamahan na lang niya kami habang si Julio ay malayo na ang narating at kung maghilik, parang bulo ng kalabaw na natutulog. Babalik ako dito sa inyo sa mga susunod na linggo. Okay pa kaya kami makituloy sa inyo? Bakit naman hindi? Welcome kayong lagi dito. Ang dami niyo palang aso dito ha. Malalaki pa. Wala kaming aso dito nakakawala, Terence. Ibang mga aso yan. Ibig mong sabihin, kalahin na naman yan ang mga umatake sa amin ni Julio sa cottage? Oo. Haya na nga sila. Ha? Ano yung sumalpok sa salamin? Ang lakas ah. Mabuti hindi nabasag ang salamin ah. Ha? Ang daming aso naman yan. Ungas ka. Hindi mo kaya basagin yan. Makapal pa yan sa balat mo. Mababasag na lang yung mukha mo, ungas ka. Hindi mo mababasag yan. Sinadya yan para sa mga katulad mo, engot. Nagpupumilit pumasok ang mga yan. Nakakaamoy ng tao dito sa loob. Labasin na natin ang mga yan. Ho! Kami na lang po ang lalabas. Baka pumasaktan pa kayo. Tama po si Terence, Mami. Dito na lang kayo sa loob. Naku, 12 mga yan. Hoy! Tumayo ka nga dyan. Ano bang nangyayari sa iyo at bakit nakasiksik ka dyan sa gilid ng sofa? Naku, mababasa ng laway mo yung mga unan sa kakagagat mo. Labasin na natin sila. 3 aswang ang bawat isa sa atin. Ayan, naganyang tao na. Hala, labas na! Holy Ghost! Hindi taong mga ito. Mga halimaw sila. Sa ulo ang punterya. O di kaya sa puso. Ayan, sumusugod na sila. Hay! Saluhin mo, engot! Uubra ka ba sa akin, ungas ka? Isa ka pa? Bakit ayaw pumutok? Sige! Sugod pa! Tumayo ka! Gagawin kitang bupis, iangot ka! Yan! Itong bagay sa'yo, pangit ka! Ha? Ubus na sila? Napabagsak nyo na? Ayaw kasing pumutok ng baril ko eh. Puputok ba yan? Hindi mo naman ikinasa. Ha? Dinadaga ka yata ngayon ah. Dati nga mas malaki pa yung kahad dyan ng mga pinapatumba mo eh. Hindi ordinaryong lakas ang taglay ni na Clarin at Nanay Adelina. Kahanga-hanga pero nakakapagtaka, parang nakakapagduda. Isinaisan tabi ko muna dahil mabubuting tao naman sila. Wala namang ding dahilan kung tutuusin para pagdudahan sila dahil maaaring sanay lang sila talagang makipaglaban. Pero nang makita ko kasing hiniklat niya ang bibig ng aswang hanggang sa maihiwalay niya ang kalahati ng ulo nito ay nakakagulat. Hindi man lang sila pinagpawisan. Kakaibang senior citizen siya. Magilas pa kaysa kay Julio na natataranta noong makita ang mahahabang pangil ng mga aswang. Nakapagpahinga kami matapos ang labang yon. Madaling araw na nang bumiyahe kaming pabalik ng Maynila ni Julio. Tumawag si Dada Ricardo habang nasa biyahe kami kaya napag-usapan namin ang mag-ina. Boss, bagay kayo ni Clarin ha.
Panay nga tingin sa'yo eh. Ngayon lang siguro nakakita ng Filipino-Indian na artistahin. Buti na lang hindi ka amoy sibuyas. Joke! Ano naman ako mangangamoy sibuyas? Mas madalas pa akong maligo kaysa sa'yo. Oh, Tsaka Filipino na ako, no? Si Papa, sa tingin mo ba, mapapangasawa si Mama kung amoy sibuyas din? Hindi syempre. Tsaka alam kong nakaka-turn off ang kilikili power ng maraming Indian national dito. Minsan nga amoy bayabas na hinog pa yung iba. ano sa tingin mo, boss, kay Rerin? She's totally different among the girls I've met before. Napaka-natural niya. I'm into her. Uy, sa wakas, magkaka-love life ka na rin, boss. Tigilan mo nga ako sa kakatawag na boss. Hindi naman ako nagpapaamo sa'yo. Kaibigan ang turing ko sa'yo, partner. Malapit ka na nga rin magmukhang Indiano eh. Balbasarado ka na din. Kailan kaya tayo makakabalik sa serbisyo? Nakakamiss din magsuot ng uniforme. Nangarap ko pa bang bumalik sa pagkapulis? Talagang gusto mong napag-iinitan ni Major Kupit, ano? Involved tayo sa mafia. Ikaw lang susunod na mafia, boss. Hindi kaya lumalabas na nagkakanlong tayo ng police uniform kapag bumalik pa tayo sa serbisyo? Hindi naman tayo ganun ha. Tayo pa ngang nagbibigay ng proteksyon sa mga negosyanteng kinikikila ng mga kalaban nating underground gang ha. Pero alam mo, matagal ko nang duda ito eh. Meron sa pamilya nyo ang nagtatraidor kay Don Ricardo. Kasi ang pagkamatay lang ng papa mo at mama mo, nakakapagduda na. Mabuti na lang at hindi kayo kasama ni Denise nung sumabog yung yate na sinasakyan nila. Matagal ko nang alam yan. Mula nang mamatay si na Papa, pinag-aaralan ko ng lahat ng mga posibilidad. Mahuhulog din sila sa bitag ko. Ang inaalala ko ngayon ay si Dada. Nasa panganib ang buhay niya. Pati si Denise, nanganganib din. Makakatulong sa atin si Melanie Chang para mapahina ang kalabang underground. Duda ako kay Mel Chang. Matagal na siyang kaibigan ni Papa. Pero wala siyang nagawa sa kaso ni Papa. Kaya kumilos tayo ng atin at nang bumaligtad ang siraulong witness na nagsabing pinersa natin. Dahil nasa lisihan tayo at kaya tayo naalis sa serbisyo. Alam kong binayaran yun eh. Kaya bumaligtad ang kumag na yon. Ang bilis ng biyahe natin. Kalookan na pala tayo. Bahala ka na mamayang mga tuwirang kay Don, ha? Lolo mo naman yun eh. Malakas ka sa kanya. Huwag kang mag-alala. Sanay na ako sa galit ni Dada. Papasok pa lang ang kotse ko, nakikita ko na si Dada. Nakatayo sa terrace ng unang palapag ng bahay namin. Iginarahe ko ang kotse at mabilis na kaming pumasok ng bahay. Nakaupo na si Dada sa sofa habang si Bua Divine ay nakaharap sa kanyang laptop. Ang Dada ay tawag sa lolo sa India at ang Bua naman ay tiyahin o kapatid na babae ng ama. Dito na din ipinanganak sa Pilipinas sina Papa kaya Pinoy na din ang dating namin. Pero mayroon pa din kaugaliang Indiano na hanggang ngayon ay pamana sa amin ni Dada, kagaya ng mga paggalang at tawag sa mga miyembro ng pamilya. Kailangan mong bumati na magkataklob ang palad na nakaayon paitaas. Good morning po, Dada. Bua Divine. Good morning, Don. Madam. What's good in the morning when you don't accomplish anything? I'm sorry, Dada. We've tried so hard but we failed. Don't worry, Dada. I promise. I'll get them sooner. 3 days of absence and you get nothing? What a joke! Alam mo, kung matinik ka lang sana sa paghabol, hindi ka sana nabokya. Palibhasa kasi.
Isa ka lang namang rookie na nagmamahusay. Kagaya ka lang din ng ama mo. Useless. That's enough. Magpahinga ka muna at mamaya makipagkita ka kay Melchang. She wants to see you. Sige po, Dada. Halika na, Julio. Mainit talaga ang dugo sa amin ng kapatid na babae ng aking ama. Ganito din siya noon kay Papa. Lagi siyang kontrabida kapag nag-uusap sina Dada at Papa. Bigla siyang sumisingit. Madalas ko siyang nahuhuling nakikinig sa usapan nila Papa at Dada. Nang mawala si Papa ay sa akin ibinigay ni Dada ang posisyon ni Papa sa organisasyon, kaya hindi na ako nagtataka kung bakit ganito siya sa tuwing magkakaharap kami. Hindi ko pinapansin ang mga sinasabi niya. Parang hangin lang siya sa akin. Bakit ko naman kukonsumihin ang sarili ko sa pakikinig o kaya ipakikipagtalo sa kanya? Kaya dumiretso na kami ni Julio sa likod ng malaking bahay dahil may sarili akong bahay dito. Binigyan ko ng sariling kwarto si Julio sa aking bahay. Pero ang kapatid kong bunso ay nakatira kasama si Dada at Bua Divine sa malaking bahay. Come in. Baya! Thanks God you're safe. Akala ko kung napano ka na. I'm good. Ikaw, kumusta ka dito? Okay lang. Kagaya ng dati. Malungkot lang kapag wala ka. May tama ka raw, sabi ni Julio. Ginamot ka raw ng magandang nurse sa probinsya. Ah, yeah. That beautiful nurse is Clarine. Hindi lang maganda, mabait pa. Uy! Your eyes are glowing. In love ka, no? Gusto ko siyang makilala. Yeah, soon. Isasama kita sa kanila. Aasahan ko yan, Baya. Come in! Boss, tinatawag ka ni Don. Nandyan daw si Melchang. Okay, magbibihis lang ako. Sweetie, I'll catch you later. Baya, ingat ka sa kanilang lahat. 3 lang tayong magkakampi rito. Sa mga nakikinig, ang bahaiya po o bahai ay tawag sa nakakatandang kapatid na lalaki. Katumbas ito ng kuya. Si Melanie o mas kilala bilang Mel Chang na isang Chinese-Filipino ay mataas na opisyal sa kapulisan. Mahirap basahin ang babaeng ito. Mahirap pagkatiwalaan sa pakiwari ko pero kailangan kong kausapin siya. Naalerto ako sa sinabi ng nakababata kong kapatid. May alam na kaya siya at nasabi niya ang ganoon. Pero alam ko naman na yun. Captain Chang, I'm sorry to keep you waiting. It's alright. I just want you to have this. Mayroon na bang ibang nakakita nito, Captain? O distributed na sa kapulisan? Sa labas tayo mag-usap. May nakikinig dito. Hindi safe. Okay. Magkita tayo sa dating lugar. Naramdaman din pala ni Captain Mel Chang na mayroong nakikinig. Akala ko ay itutuloy niya ang sasabihin. Kahit mayroon akong nakikitang anino mula sa ibaba ng bookshelves, magkasunod kaming lumabas ng gate at mula sa side mirror ay nakita ko si Bua Divine na nakasilip sa nahawing kortina. Nagkita kami ni Mel Chang malapit sa dagat. Open mong Bluetooth ang device mo. Okay. Paired. Gumamit ka ng earpiece para marinig mo mabuti ang sinasabi ng babae sa counter. Okay? Anong gusto mong gawin namin? Hulihin na namin. No. Hindi pa ngayon ang tamang oras. Ikaw ang masusunod. Yung lalaki, nasundan mo ba hanggang probinsya? Oo. Pero hindi ko siya nasakote. Mabilis silang nawala. There's something about that man. Tama ka. Mag-iingat ka sa kanya. According to my source, dito siya naglulungga. Just let me know kapag handa ka nang puntahan siya. At kapag kailangan mo ng backup. Salamat. I'll give you a ring.
Pagkatapos niyang ipasa ang video at ibigay ang address ni 30 Mata alias Along Kulog ay tumalikod na rin siya. Pinanood namin ni Julio ang ipinasang video sa loob ng sasakyan. Para palabigyan ako ng matibay na ebidensya o mag-alinlangan sa aking mga iniisip. Prente kami ni Julio ng panonood ng isang kotseng puti ang huminto sa kabilang lane at nagbabaan ng 4 na sakay nitong mga armado. Mabilis naman kaming nakababa ni Julio ng kotse. Yuko! Sino mga kumag na to? Naku po! Bagong labas lang nitong kotse sa garahe, natagtad na ng bala. It's our turn. Handa ka na? Kanina pa. Kanina pa hindi nga nakakasang baril mo. Mali ka dyan, boss. Kanina pa ako nakakasa. Tiya, kaya tayo naman! Tinamaan ko sa alulod ang isa. Bumagsak na din ang isa. Wala nang balang mga hudas. Tumakbo ang mga ungas. Hindi kayo makakatakas! Bullseye! Ha! Anak ka ng bubuli! Ayun yung isa. Pumasok sa eskinita. Bilis! Pagsalubungan natin! Kaninong tauhan kaya ang mga ito? Ayon, lumabas ang kumag! Kumag ka. Pinagod mo pa ako, ha? Sino nagpadala sa inyo dito? Ha? Ayaw mo magsalita, ha? Bakit mo tinodas, boss? Baka sa takot niyang matodas, kumantayan. Kahit sintunado ang busis niyan, kakantayan eh. Walang miyembro ng underground ang magsasalita. Alam mo yan. Kaya bakit mo pa patatagalin? Si Belchang lang naman na nakakalam na nandito tayo, ha? Hindi tayo nakakasiguro. Sandali. Tawagan mo si Chang. Hello? Oh, napakinggan mo ba ng mabuting audio? Mahusay ka ding artista, Chang. Hindi pa ikaw ang tumira sa akin. At kumuha ka pa ng mga bayaran para itumba kami. Anong katarantaduhan ang sinasabi mo, Terence? Kung gusto kitang itumba, hindi ka naaabot sa araw na to. Kung ganon, kaninong tauhan ang umatake sa amin ngayon lang? Pakicheck sa LTO ang plate number na to. Send ko sa'yo. Kaya nga kita pinag-iingat palagi. Dapat pinakinggan mo ang audio ng video para aware ka kung sinong dapat mong bantayan. May kutob na ako kung sino. Pero kailangan ko ng konkretong ebidensya na magdidiin sa kanya. Tinutulungan kita dahil kaibigan kong ama mo. Isa pa, hindi ko kilala ang mga alias ng organisasyon ng pamilya niyo na binabanggit ng babae sa video. Panoorin mo at nang maintindihan mo. Sige, salamat. Pasensya ka na. Tayo na. Bago pa dumating ang mga parak dito. Saan tayo ngayon? Idaan muna natin kay Vesmond itong sasakyan ng maayos niya. Diretso tayo sa safe house natin para kumuha ng bagong sasakyan. Ito ang lugar na kami lang ni Julio ang nakakaalam. Nandito lahat ng mga armas na mayroon kami, sasakyan at mga importanteng bagay na iniingatan ko. Minana ko kay Papa ang lugar na ito sa labas ng Maynila. Dito namin pinanood ang ipinasang video ni Mel Chang. Pareho kaming naka-headset ni Julio para mas malinaw ang audio. Nagkatinginan kami ni Julio sa mga naririnig namin sa mga pumasok sa jewelry store. I knew it! That is an inside job. Pero matalinong engot ang nakaisip nito. Alam niya ang mga pwesto ng kamera, tinakpan pa. Pero kilala kong boses ang babae na yon. Hindi ako pwedeng magkamali. Teka lang. Along Kulog? Red Rose? At Kusya? At Gulabay X? Sinong mga yon? Si Along Kulog. Ang hinahabol natin sa probinsya, hindi ba? Oo, siya nga yun. Dalawang alias na sinabi ng babae na iisa lang ang ibig sabihin. Si Red Rose at si Gulabay X. Parehong Rose lang ang ibig sabihin nun.
babaeng gumagamit nun. Pero ipinaliligpit ni Red Rose si Gulabay X. Sino si Kusya? Mga pabango ba ang mga yun? Tama ka. Lalaki ang gumagamit niyan. Buksan mong cabinet sa kaliwa. Koleksyon yun ng mga pabango. Ilalagay ko lahat dito sa wooden tray, ha? Oo. Dalhin mo dito lahat. Ito na lahat. Ang dami pala. Ito ang mga kusya. At eto naman ang mga Gulabay X. Kailangang maamoy natin ang mga ito. Magbibigay sa atin ng lead ang mga ito. Parang oil-base ang lahat ng mga pabangong ito. Oo. Hinahaluan niya ng Udi Parfum para tumagal ang bango nila. Isa-isa naming sinasamyo ang mga pabango. Sa dami nila ay 3 ang pamilyar sa aming 2 ni Julio. Kinuha ko ang 3 pabango at inilagay ko sa box ang bawat isa. Mabilis kaming nagpalit ng damit at naglabas ng bagong sasakyan sa garahe. Naglagay na rin kami ng mga armas, lalo na ang mga silver bullets na natuklasan ko na mabisang panlaban sa mga aswang. Late na kami nang dumating sa malaking bahay. Hindi namin ipinasok ang sasakyan para hindi mamalayan ang pagdating namin. Dahil kilala naman kami ng mga gwardya ng compound, pinagbuksan pa kami ng mga ito. Dumating ka na pala. Nagkausap ba kayo ni Melchang? Opo, Dada. Si Buwa Divine po. Nandyan po ba? Ano naman ang kailangan mo sa akin? At kailangan mong malaman kung nasaan ako? Heto na nga ang kontrabida ng buhay ko. Wala naman po, Buwa. Sige po, Dada. Magpapahinga na po kami. Maiwan ka muna, Julio. May papagawa lang ako sa'yo. Ipagpasensya mo na po, Buwa. Pagod din si Julio. Bakit? Hindi ba pwede utusan si Julio dahil pagod na siya? Hindi po eh. Pasensya na. Alam ko kung kailan dapat magpahinga ang taong ako ang nagpapasweldo. That's enough! Julio, sumama ka na kay Terry. Walang nagawa si Buwa Divine dahil hindi ako nang hihingi ng ipinapasahod kay Julio. Saka alam kong kokontaminahin niya ang utak ni Julio. Ayaw din naman ni Juliong sumunod kay Buwa Divine. Tapat na kaibigan si Julio kaya hindi rin siya papayag na magkaroon ako ng pagdududa sa kanya. Hindi pa kami nagtatagal sa bahay ko dumating si Denise. Nagulat siya nang inaabot ko sa kanya ang kahon ng pabango. Wow! Baya, salamat ha! Paano mo nalaman na ito ang pabango ko? Confirm. In-order pa yan ni boss yan. Sweetie, gusto lang kitang mapasaya. Simula kasi nang mawala si na papa at mama, nawalan ka na yata ng saya eh. Madalang kitang makitang nakangiti. Gumaya ka at may pupuntahan tayo. Talaga, Baya? Sige. Magdala ka rin ng extrang damit. Ha? Saan tayo pupunta? Akala ko ba gusto mong makilala si Clarine? So, pupunta tayo sa kanila. Bilisan mo ha. Kailangan nating mailayo si Denise dito bago pa siya maipaligpit ni Red Rose. Alam mo na siya si Red Rose? Sa kanya tumutukoy ang pabango. At boses din niya ang babaeng nagsasalita sa video. Kaya kailangan nating maialis si Denise dito. Paano naman si Kos? Hindi niya gagalawin si Dada. Nang sumapit ang hating gabi at sarado ng lahat ang ilaw sa malaking bahay at isa-isa kaming lumabas ng compound, hindi ako nagkamali. May mga matang nakakita sa aming paglabas. Mabilis kong pinasibad ang sasakyan para pumunta sa jewelry store upang kunin ang mahalagang bagay na pag-aari ng aming ama. Dahil connected sa cellphone ko ang CCTV ay kailangan kong i-post ito para makapasok ako sa vault nang walang makakakita kung sakaling may mag-imbestiga. Walang ibang nakakaalam ng password ng vault maliban sa amin ni Papa.
Mabilis kong kinolekta ang aking mga kailangan sa loob at lumabas ng tahimik at muli kong inilak ang glass door ng tindahan. Baya, anong nangyayari? Mamaya ako na ipapaliwanag, sweetie. Guys, we got company. Julio, magpalit kayo ni Denise. Iangat mong upuan, Denise. Kumuha ka ng baril dyan na alam mong gamitin. Dito ka sa harap, Julio. Ito na lang 45 caliber. Sino bang sumusunod sa atin? Kanino ko pa nakikita yan pag alis natin sa jewelry store? Hindi na tayo nakakasiguro kung kaninong tao ang humahabol sa atin. Kung kay Red Rose o kay Kush. Kanino mo nalaman ang mga alias na yan, Baya? Mabuti na lang itong bulletproof ang inilabas sa atin. Denise, sa video nang pinasok ang jewelry shop, ikaw, paano mo nalaman ang mga alias na yon? Boss, 2 kotse na ang tumutugi sa atin. Ready guys? Tayo naman ang re-resback! Tayo naman! Mga ungas kayo! Sa gulong mo balatan, Denise! Got it! And boom! Etong isa matibay. Pahingi ng isang atis dyan. That's good. Ipaalam mo sa iyong amo na pumalpak kayo. O sapuhin mo ang atis na ito. Matamis yan. Lalo na kapag hinog na gaya nito. Buti na lang, naialis natin doon si Gulawi. Kung hindi, baka napahama ka na. Paano nyo nalamang ako si Gulabi? Through the scent of your perfume. Sino naman ang nagbigay sa'yo ng alias na yon? Si Dada. Bakit hindi mo alam yan, Baya? So, si Dada ang Kus? Oo. Akala ko alam mong tungkol dyan. Sino si Red Rose? I have no idea. Bakit? Plano ni Red Rose na iligpit tayong dalawa. Madaling araw na nang makarating kami sa probinsya ni Clarin. Mabilis naman kaming nakarating sa kanilang ancestral house. Nang tumawag ako ay mabilis namang may nakarinig. Sumilip agad sa bintana si Clarin. Ngumiti siya at kumaway sa akin bago siya bumaba. Binuksan niya ang gate at pinasok ko ang kotse ko. Mabuti naman alam mo pa ang daang pabalik dito, Mr. Kumar. Mahirap kalimutan ng daan pabalik kung saan nandun ang magandang dalaga. Hi. Good morning. Ang ganda mo pala talaga. Clarin, this is my sister Denise. Sweetie, this is Clarin. Hi. Kumusta, Denise? Okay naman. Hello. Good morning! Hello, Julio. Kayo palang dumating, Terence, Julio. Oh, may magandang dalaga pa. Pumanhik na kayo dito. Good morning po, Nay Adelina. Akyat na tayo. Masaya nila kaming tinanggap sa kanilang bahay. Umabot pa talaga kami ng almusal sa kanila. Tinanong ako ni Clarin kung ilang araw naman daw kami dito sa kanila. Sinabi ko naman na 2 araw sana, pero nangungulit naman si Nanay Adelina na extend naman daw namin para umabot kami sa Holy Week. Hindi ko alam na may nakahanda palang pasalubong si Denise para kay Clarin at Nanay Adelina. Nagulat din ako. Didi Clarin, for you. Didi? Oh, thank you. Nagkabala ka pa. Didi means ate sa Indian language. Bayan naman ang tawag sa kuya. Nanay Adelina, sa inyo po ito. Sana magustuhan nyo. Oh, wow. A jewelry set. 875 ang code. No, this is too much, Denise. A set of 21 karat gold with diamond? Wow! This is so elegant. Ang ganda. Kaya lang anak, masyadong mamahaling pasalubong ito ah. May chain of gold shop po kami, Nay. Kasi po, nang maikwento sa akin ni Baya ang tungkol sa inyo, gusto ko po talaga makarating dito.
para makilala ko din kayo. Kaya kapag hindi mo tinanggap yan, dideklarin. Magtatampo ako sa'yo. Sige. Since may jewelry store pala kayo, imomodel ko mga products nyo. Great idea. Magandang ads yun. Promotion yun sa amin. Sige, mamaya. Pictorial tayo. Parang may humintong mga sasakyan. May mga ina-expect ba tayong mga bisita? Nay Adelina? Wala naman. Tingnan mo nga, Julio, kung sinong mga yon. Sige po. Parang marami sila eh. Sandali. Parang hanggang sa likod bahay may mga yabag. Sandali lang ha, silipin ko lang. Parang mga gun sa mga ito ah. May mga baril sila. Mami, mga armado sila. Humanda kayo. Dito tayo sa secret door pababa. Bilisan nyo. Maiwan na kami ni Julio dito. Pag-iingat kayo. Susundan ko na sila para makalabas kami. Sige, kayo din. Doon tayo sa pintuan sa harap. Uninvited pala kayo dito. Umusok agad ang binaril mo ah. Mga aswang ang mga ito. Mga hudas kayo! Ayaw nyo kaming tantanan, ha? Akala nyo makakakit kayo dito. Nek-nek nyong mga asungot kayo. Tayo sa ibaba. Nandun ang mga kalaban. Bilisan mo! Ayun na nga eh. Huwag mo kong apurahin, natataranta ako. Ako ang harapin mo, ungas! Talagang wala kayong kadala-dala, ha? Anong mga ito? Bakit may mga pangal na parang lobo? Sa ulo mo puntiryahin. O kaya sa puso. Denise, are you with me? Yeah, dideklarin. Ang dami nila. Yeah. Lampa lang mga yan, kaya sugod! Putulin natin ulo mo, ungas! Ang pangit mo! Isa ka pa! Umakyat ang isa! Ayan pa. Loko ka, susugod ka pa. Denise! Sa likod mo! Ungas na to! Oh, nasa na sila? Wala na po, Mami. Tumba na. Hindi lang mga tauhan ni Red Rose ang humahabol sa amin. Nakakapagtaka lang na pati mga aswang ay sinusundan kami. Tinanong ni Clarine si Denise kung paano siya natutong gumamit ng baril. Sinagot naman siya ni Denise na sports niya ang target shooting. Nang matapos ang komisyong yon ay may dumating na mobil ng pulis. Ayon sa kanila mayroong residenteng tumawag sa istasyon at sinabing may nagaganap na kaguluhan dito. Bagay na hindi mapaniwalaan ni Nanay Adelina dahil walang residente ang tatawag ng pulis, lalo na't aswang ang mga kasangkot. Ibig sabihin ay may mali sa dumating na mga pulis. Si Sargento Melvin Mapa ang mausisa sa pagtatanong kaya ipinakita ni Nanay Adelina ang mga bangkay na umuusok ng mga aswang at ang iba ay naabunan. Ibig sabihin ay may mga armas kayong kayang pumaksa ng mga aswang. Sinong residente dito ang walang armas na kayang pumuksa ng mga aswang tenyente o major ka ba, sir? Sargento Melvin Mata po. Sino naman sila? Taga rito din ba sila? Abay, oo naman. Ito si Terence, ang manugang ko. Ito ang kuya niya si Julio at ang kapatid nilang babae si Denise. Wow! Instant husband ka na ngayon. Huwag kang magulo dyan. So dito sila namimirmihan, madam. Siyempre naman. Saan ba kami pupuntang mag-anak? Dito ang bahay namin. Ito lang naman ang bahay namin. Tignan mo ang pulis na nasa driver's seat. Parang kawig ni Along Kulog. Kanina ko pa nakikita. Ngiting aso nga ang hinayupak. Lapitan ko kaya. Huwag kang magsisindi ng posporong alam mong maraming palito ang magliliyab. Sige Mag-iingat na lang kayo at baka sa susunod, mas maraming aswang ang umatake sa inyo. Nako. Malao na kaming handa sa mga darating na aswang, Sarhento. Tumingin ka sa paligid mo.
Ang mga residente rito ay handang-handa sa pagdating nila. Oo nga ho, ano. Lahat pala ng mga taga rito ay armado. Sige ho, alis na kami. Basta't mag-iingat lang ho ang lahat. Noon ko lang din nakita ang mga taong nasa mga bintana ng bahay nila at maging ang mga nag-uusyoso ay may mga dalang itak. Ang iba ay baril. Ngayon ko lang din napagmasdang nakabukas ang mga bintana ng bahay na nasa harap at tagiliran ng bahay nila Nanay Adelina. Nang makaalis na ang mga pulis, kumaway muna si Nanay Adelina sa mga kapitbahay bago kami pumasok sa loob. Balik kami sa pag-almusal na naudlot kanina. Walang paliwanag si Nanay Adelina tungkol sa mga sinabi niya sa mga pulis kanina. Hello, Gob. Good morning. Nandiyan ka ba sa opisina mo? Perfect. Sige, salamat. Pagkatapos ang almusal, gumaya kayong lahat. Wear your best dress. Mami, kakain ba tayo sa bukid mamaya? Bakit naman kailangan pang best dress ang isuot? Sa Kapitolyo tayo pupunta. Ano naman pong gagawin sa Kapitolyo? Ikakasal kayo ni Terence sa Kapitolyo, Iha. Mami, kasal agad? Hindi naman naliligaw si Terence Wow! Sige po, Nanay Adelina. Sakto po yan, Nanay Adelina. Malapit nang mawala sa kalendaryong itong si Terence. See? Tutuhanin na natin ang sinabi ko kay Pulis Patolang Sargento. Mami, baka naman isipin ni Terence, pinipikot natin siya. Hindi. Gusto ko yun. Ha? Gusto mo din? Hindi ka naman naligaw sa akin Akala ko kasi hindi na usong ligawan eh. Sige, liligawan kita araw-araw. Pakasalan mo na muna ako. See? Kaya bilisin na natin kumain. Magligpit at hugasan ng mga ginamit sa pagkain. Malakas sa probinsyang ito si Nanay Adelina. Nagawa niyang ipakasal kami ni Clarin na driver's license lang ang ipinakita ko. Dala naman ni Nanay Adelina ang birth certificate ni Clarin. Ninong siyempre si Gov at isang congresswoman na nandoon sa Kapitolyo. Simpleng kasalan, simpleng kainan sa restaurant at sa isang iglap. May asawa na po ako, Sir Jupiter. May mga bagay talagang nangyayari ng hindi inaasahan. Sa bagay tama si Julio. Malapit na akong lumagpas sa kalendaryo. Pero hindi ko pinagsisihan ang kasalang yon dahil totoo namang gusto ko talaga si Clarin. Hindi lang talaga ako sanay manligaw dahil ang totoo, ako ang nilalapitan ng mga babae. Ako ang nililigawan. Mabuti na lang dala namin ang mga alahas sa vault kaya mayroon akong naibigay kay Clarin. Pero hindi lang naman yun ang ginawa ko. Mula ngayon ay mami nang itawag mo sa akin, Terence. Anak na din kita. Opo, Mami. Kami po ni Kuya Julio. Pwede Mami na rin itawag namin sa inyo. Abay, pwedeng-pwede. Totoong pamilya na tayo ngayon. For my wife. Ano to? Nahuli ka lang umakyat? May pag-gift ka na agad? Actually, prepared na yan bago pa kami bumalik dito. Ang totoo, mahirap bumili ng regalo sa kagaya mong meron na lahat. Eto naman po para sa inyo, Mami. Wow! Ang laking blue topaz naman ito. Baka habulin na ako ng mga fans ni Elizabeth Taylor nito sa laki ng gemstone na to Paano mo nalaman ang birthstone ko? Tinanong ko kay Mami bago kami umuwi ni Julio nung nakaraan. Aba, pati ako meron din. Salamat. Wow! I love Pearl. Naku, kailan naman kaya ako magkakapamangkin ito? Nang gabing yon, inamin kong lahat kay Clarin. Wala akong itinago sa kanya. Gusto kong maging tapat sa kanya para makilala niya ang taong pinakasalan niya. Hinintay ko ang negative comments niya pero wala akong narinig sa kanya.
Bagkus ay hinalikan niya ako sa pisngi at niyakap. Sinabing tutulong siya sa akin at susuportahan niya ako sa anumang laban mayroon ako. Kinabukasan, niyaya kami ni Clarin na samahan siya at mayroon siyang special events na kailangang puntahan. Excited naman si Denise at nang makapasyal daw siya sa probinsya. Bago kami tumuloy sa lokasyon ng events ay huminto ang sasakyan ni Mami na minamaneho ni Julio kasama si Denise sa isang sikat na fast food dito sa bansa. Hindi nagtagal, lumabas ang mga crew at inilalagay sa pickup ni Mami ang mga order nila. Pero napakarami nilang inilalagay. Nang matapos ay sinundan lang namin sila at pumasok sila sa compound. Pagpasok ng sasakyan ko ay nagulat ako dahil maraming naghihintay na tao doon. Masaya kaming sinalubong ng mga taong naroon. So, kayo ni Mami ang benefactor ng mga lugar na ito. Oo. Tinutulungan namin ng mga taga rito magkaroon sila ng pirmihang trabaho. Nakakita mo yung mga dried mango na nakapak? Sila ang mga gumagawa niyan. Dito dinadala mga inaaning bunga ng mangga. Pinapahinog nila, then sila na din ang nagpapatuyo at nagpapak. Itong mga dried noodles, dito rin nila ginagawa? Oo. Binilhan ko sila ng mga makinang magagamit sa paggawa ng mga kanton. Sosyal ang mga kanton dito. Healthy talaga. Oo nga no. May kanton with saluyot, alugbate, kalabasa at malunggay. Wow! Ang galing ng naisip nyo ha. Magandang umaga sa ating lahat. Maraming salamat sa inyong lahat sa pagmamalasakit nyo sa ating kabuhayan. Malapit na uli ang pasukan ng mga estudyante, kaya madadagdagan na uli ang mga scholars. Ang bawat isang estudyanteng kolehiyo ay makakatanggap ng monthly allowance na 4,000. Ang mga nasa high school naman ay makakatanggap ng 2,000. At ang ating mga anak naman na nasa elementary ay 1,000 kada buwan. Okay ba yun? Salamat po. Salamat po. Salamat po. At ngayon, tinatawagan ko ang aking anak at ang kanyang asawa, pati na rin ang kanyang mga kapatid. Tayo na makilala nila kayo. Okay. Sige. Gusto ko ding makatulong kapag ganito ang project. Magandang umaga po sa ating lahat. Bago po mga sasabihin ko, gusto ko makilala yung aking mister. Si Terence, ang mga brother at sister-in-law ko naman si Kuya Julio, at syempre ang bunso naming si Denise. Ayos, Terezo. Yan ba din, Terezo? O nga, no? Okay. Since nasabi na po ni Mami tungkol sa mga scholars natin, idadagdag ko po lang na magdadagdag tayo dito ng mga makina sa paggawa ng mga noodles. Para mas maparami natin ang production nyo. Tapos bubuo tayo ng bagong team na mag-aaral sa paggawa ng sampalok candy. Para madagdagan mga produkto natin sa ating mga pasalubong center. Okay po ba yon? Salamat po mga kasama. Ipamigay na po natin mga food packs. Enjoy po ang lahat! Pagkatapos ng assembly nila, pinasyalan namin ang gawaan mismo ng noodles at dried mango. Nakakahanga ang nasimulan nilang ito. Samantalang ang pamilya namin ay walang nagawang ganito para sa ibang tao. Noon nagising ang isip kong kaya pala masaya silang dalawa ni Mami ay marami silang natutulungan. Kaya pala hindi sila nagdalawang isip na tulungan kami ni Julio noong nakita niya kami sa port area dahil sanay pala talaga siyang tumulong. Napakaswerte ko talaga sa pamilyang napuntahan ko. 6:00 na ng gabi, nag-aagaw liwanag at dilim na nang pauwi na kami. Nang mapansin kong sinusundan kami ng mobil ng pulisya at isang kotse ang nagpatiuna at ipinahalang niya ang sasakyan sa dadaanan namin. Magandang gabi mga sir. Ano hubang sa atin? May violation ba kaming nagawa sa kalsada para pinahan nyo kami?
Sa kalsada wala. Sa amo ko meron. Malaki ang atraso mo. Madulas ka lang eh. Pero matagal ka na niyang pinayayari. Officer, anong kasalanan ng asawa ko para tutukan mo ng baril? Honey, dyan ka lang. Abang asawa mo. Diyan ka lang, misis. Baka magulat ako, makalabit ko to. Hoy, Pulis Kotong. Bakit mo tinututukan ng baril ang manugang ko? Labag ang ikinikilos mo, buwang ka. Ikaw kayang tutukan kung kurang ka. Huwag kang bastos sa mas maedad sa'yo, ungas ka! Sige, magkakaubusan tayo dito. Anong kailangan ng mga to, Kuya Julio? Huwag kayong magkakamali. At baka akong magulat. Makalabit ko ang gatilyo nito. Boom! Sasabog ang utak nito dito sa kalsada. Ibaba niyo yan! Ngayon, bago ako tuluyang magulat, sinong amo mo? Kilala mo siya, baliw. Honey, nagbabago ang itsura niya. Aswang siya. Naging asong kumag. Nakatakbo pa. Pakainin ang balang mga yan! Mga hunghang kayo! Mga umas kayo! Honey! Yuko ka! Talas pala talaga niya, honey. Oh, nasa na mga aswang? Hala, sugod! Ubus na po, Mami. Ay, sus! Yumuko lang ako eh. Naubos niyo na pala. Sige na, umuwi na tayo at ako'y nagugutom na. Iniwan na namin doon ang mga katawan ng aswang. Pero sino kaya sa mga kilala ko ang tinutukoy na amo ni 30 Mata? Pulis nga kaya siya o nagpapanggap lang na pulis? Nagtatago sa uniforme ng pulis para may immunity. Nanghihinala na rin akong siya rin si Along Kulog. Pero si Along ay may takip ang isang mata na animoy bulag na pirata. Ang pananahimik ko ay pinutol ni Clarin. Hindi ko namalayan na nakarating na pala kami sa bahay nila. Honey, nandito na tayo. Napakalalim yata ng iniisip mo. Ha? Okay. Iniisip ko lang ang sinabi kanina ni 30 Mata. Nakilala mo ang amo niya? At matagal ka na niyang pinapapatay? Oo. Malamang na may kaugnayan nito sa posisyon sa organisasyon. Kalimutan mo muna yan. Umakyat na tayo at nakakapagod na maghapon nito. Yeah, you're right. Halika na. Isinaisang tabi ko muna ang mga may kaugnayan sa mga nangyayari sa ngayon. Naisip kong bigyan muna ang sarili ko ng panahon at ang aking asawa. Pagkatapos ng hapunan, dahil mga pagod kaya maagang nagpaalam si Mami na matutulog. Maging sina Julio at Denise ay pumasok na rin sa kanilang kwartong ipinagamit ni Mami sa kanila. Siyempre, dito na ako sa kwarto ng maganda kong asawa. Alam mo, sa maikling panahon nagkakilala tayo, sa'yo ko naramdaman ng ganito. Sana kapag tumating ang oras na may natuklasan ka tungkol sa akin, iwan mo na lang ako. Huwag mo ako isusumpa. Mayroon pa bang tungkol sa iyo na hindi ko alam? Ano man yon? Paano ko naman isusumpa ang taong nagbigay sa akin ng dugo na nagdugtong sa aking buhay? Isa pa, bago pang bigla ang pagpapakasal natin, gusto na kita talaga at handa kong ibigay ang buhay ko para sa iyo. Poprotektahan natin ang isa't isa habang nabubuhay. Asahan mo, honey. At hindi ako papayag na may manakit sa iyo. Payakap na. Kanina pa nga dapat eh. Ang bagal mo. Gusto ko nagdalawang anak na lalaki at isang babae. Pwede kaya? Ay, kukonti naman. Gusto ko nga 6. Kasi mahirap ang kukonti. Maganda, marami, masaya. Ganun? Ay di umpisa na natin.
Ang gabing yun ay napuno ng pagpapatunay ng pag-ibig at pagpapaubaya sa isa't isa. Halos ayaw nang matulog ng gabi sa paulit-ulit na pagsasanib ng aming mga katawan. Hanggang kapwa kami mapagod at tuluyang makatulog. Madaling araw na nang makarinig ako ng mga kaluskos sa labas ng bahay. Nawiwirduhan ako sa aking sarili dahil mula nang nasalinan ako ng dugo ni Clarin, naging matalas ang aking pandinig, pang-amoy at mas mabilis na kilos, lalo na sa pakikipaglaban. Pero binaliwala ko lang ito nitong mga nakaraang araw. Maingat akong bumangon sa kama para hindi magising si Clarin. Merong mga pumapasok sa bahay at bawat kwarto ay nilalagyan nila ng tear gas. Huli na nang napansin kong umuusok na sa loob ng kwarto namin at may pumalo sa ulo ko na siyang naging dahilan ng pagbagsak ko at mawalan ng ulirat. Nang bumalik ang malay ko, nakasakay na ako sa van. Masarap ba ang tulog mo, Pogi? Hayop ka. Ano bang kailangan mo sa akin? Ako? Wala akong kailangan sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Makakaharap mo mamaya ang taong may kailangan sa'yo. Huwag ka ring mag-alala. Makakasama mo rin ang mga mahal mo sa buhay. Denise! Julio! Mami! Nasaan ang asawa ko? Peste ka! Anong ginawa mo sa asawa ko? Hindi ko alam kung nasaan ang asawa mo. Ikaw ang asawa. Bakit sa akin mo hahanapin ungas ka? Pagsisisihan mo ang lahat ng ito. Aswang ka! Hindi siguro. 10 milyon ang halaga ng buhay niyong magkapatid. Bonus na lang tong karapatan ng alalay mo. At itong biyanan mong tapang-tapangan. Badir! Napakasama mo talaga. Nabibili ka ng pera. Harami! Alam mo, maganda ka sana eh. Kaya lang hindi ako pumapatol sa mga babaeng mahilig sa bawang at sibuyas. Mami, okay lang po ba kayo? Ikaw, Julio? Okay lang ako. Nahihilo pa yata ako. Maganda naman at gising na kayong lahat. Total naman nakagapos kayo. Doon na muna ako sa harapan, uupo. Mamaya magbibilang na lang ako ng milyones. Terence, si Clary nasusundan tayo. Ha? Nasaan po, Mami? Ayan, minamaneho ang kotse mo. God, she's amazing. Oo nga. Mabuti. Nakagawa siya ng paraan na hindi makita kanina. Didi, be careful. Pasikat na ang araw. Lumiko ang van sa Valenzuela. Storage area ito. Pumasok ang van na sinasakyan namin sa isang bodega. Nakita kong nasusundan pa rin kami ni Clarin. Isa-isa kaming pinalabas ng van at lahat kami ay itinali sa mga lubid na nakabitin sa bakal na nakapahalang. Magandang umaga, madam. Dala mo na bang milyones ko? Marunong akong tumupad sa pinag-usapan. Ikaw? Bakit? Ako nga. Wala nang iba. Buwa, anong ibig sabihin nito? Hindi ako nagkamali ng hinala sa'yo. Ikaw si Red Rose, di ba? Mahusay. Mainam naman at isang hukay lang ang paglalagyan ko sa inyong lahat. Eto ba ang biyenan mo? Maganda ha? Malamang maganda rin ang napangasawa mo. Kaya lang, maaga siyang mababiyuda. Kita mo nga naman, iisang pamilya, magpapatayan para lang sa posisyon. Para walang pala mga tao at mga aswang, ganit sa kapangyarihan, sakim sa kayamanan. Ano nang gagawin namin, madam? Ano pa? Di pa hirapan niyo muna bago patayin. Saan dinala ang Diamond Seal ng organisasyon? At sino ka naman para humawak ng Diamond Seal? You'll never be the head of the mafia, buwa! Kaya pala narinig kong may kausap ka at may pinapaligpit pa. Kami palang pinapaligpit mo. Kayo nga. May iba pa bang dapat mawala sa landas ko? Wala. Kundi kayo lang.
Tama pala ang hinala natin dito sa tiyahin mo. Ito ang anay sa pamilya nyo. Anay pala, ha? Rico, ang tigas ng kamay mo ah. So, tiyahin nyo palang impaktang to. Hindi ka magtatagumpay, maniwala ka. Ang ganda ng panlabas mo. Pero ang pangit naman ng kalooban mo. Paano mo nasisikmura ang ganitong trato sa pamangkin mo? Well, hindi ko naman sila mga tunay na pamangkin. Anak ako ng papa sa isang katulong. At walang karapatang maging mataas ang posisyon sa pamilya dahil anak sa labas. Kaya para ako ang sumunod na maging boss. Kapag wala na si papa, ay pinapatay ko ang ama nila. Pero nagkamali ako. Kay Terence pa rin ibinigay ni papa. Kapag patay na ang magkapatid na ito, ako na ang magiging mafia boss. Narinig ko ng lahat ang mga gusto kong matuklasan. Siya ang salarin sa lahat. Siya ang punot dulo ng lahat ng mga kaguluhan. Sobrang galit ang nararamdaman ko at pakiramdam ko'y nagbabagang mga mata ko sa galit. Isang pusang puti ang napansin ko sa bahagyang bukas na pinto ng bodega. Walang nakakapansin sa kanila. Lumapit ang pusa sa akin at mula sa likuran ko ay umakyat siya hanggang maabot ang nakagapos kong mga kamay gamit ang kanyang mga matatalas na mga kuko. Nang maalis ang gapos ko ay nagulat si Bua Divine pati na si 30 kaya hinabol nito ang pusa na mabilis tumakbong palabas. Mabilis ang naging pagkilos ko at nakalagan ko silang lahat. Nang bumaling ang mukha ko, nakatutok na ang baril sa noo ko. Tatapusin na kita ngayong buwisit ka! Hindi mo ko kayang buwang ka! Ano bang hinihintay nyo? Patayin silang lahat! Mababang uri na nga kayo ng mga aswang! Mga bayaran pa kayo! Mommy, ano pong nangyayari sa inyo? Humahabang mga kuko nyo. Pati ang buhok ninyo humahaba na din. Kailangan natin lumaban. Uunahin ang katubong na babae. Bitawan mo kung walang hiya ka! Hindi kayo makakatakas mga ungos! Honey! Mga armas nyo! Paano mo? Mami, ako di papaliwanag. Mami! Iagis mo ang baril ko! Mga hunghang kayo! Mga baliw! Didi Clarin, tapusin na natin to! Etong bagay sa katulad mo! Nasaan yung pulis patolang yon? Nasa labas. Nakapako. Napaslang naming lahat ang mga aswang na binayaran ni Bua Divine para iligpit kami. Pero hindi sila nagtagumpay. Ang pagbabagong anyo ni Mami Adelina ay totoong nakakagulat. Pero hindi ako nakaramdam ng takot sa kanya. Mabuti siyang tao. Alam kong magpapaliwanag siya, ganun pa man isa siya sa mga nagsalba ng buhay namin na mga oras na yon. Parang kilala ko na rin ang pusa na nagpakawala sa akin mula sa pagkakagapos. Nang lumabas kami, nasa labas si 30 Mata. Putol na ang mga hita niya at ang kanyang dalawang kamay. Patayin niyo na ako mga walang hiya kayo. Pinahihirapan niyo pa ako. Pagbabayaran niyo to! Ito ang tatapos sa'yo. Along kulog! Siya bang hinahabol nyo? Siya nga. Napatotohanan naman na siyang bayaran ni Bua Divine. Ngayon, lasapin mo ang init ng balang yan! Anong gagawin natin sa tiyahin nyo? Tatawagan ko si Melchang. Tatawag yun ng press. Mababalitang kinatay siya ng kalaban. Umuwi muna tayo sa bahay nang makilala nila si Dada Ricardo. Gutom na ako. Kumain muna tayo. Wala na kami sa bodega nang dumating ang grupo ni Mel Chang. May kasama pang ibang pulis. Tumawag si Mel sa akin para ipaalam na nakuha na nila ang bangkay ni Bua Divine. Tinawagan na rin niya si Dada para ipaalam ang nangyari. Tumawag ako kay Dada para ipaalam ang pagdating ko kasama ang aking asawa at biyanan. Gusto kong magpasalamat sa pagkupkup niyo sa mga apo ko. Lalo na sa panahong nanganib ang buhay nila.
Walang anuman. Hindi pinipili ang tinutulungan. Basta nangangailangan at kayang tulungan, ibinibigay namin. Clary, kaya mo ba kayang tagalan ang apo ko? Baka maubusan na siya ng oras sa iyo sa dami ng trabaho niya. Kapag po dumating ang oras na yun, ako na pong gagawa ng paraan para magka-oras siya sa akin. Maganda kung ganon. I will always make sure na may sapat akong oras para sa iyo, honey. Tungkol naman kay Divine, she is an adopted daughter. We are not blood related. Alam kong siyang nagpapatay sa anak at manugang ko. Sobrang sakit sa akin yun dahil nag-iisang anak ko si Richard. Pero hindi ako kumilos. Pinabayaan kong madiskubre ni Terence ang nangyari. Ang lahat ng karapatan na ibinigay ko sa apo ko. Lalo siyang nagliyab sa galit kaya nakipagsabuatan siya sa mga gang para iligpit ang apo ko. Naghahangad siya ng mga bagay na hindi para sa kanya. Hindi na siya nasyahan sa mga bagay na tinatamasa niya. Dada, sana po makarating kayo kina Mami Adelina. Ang saya doon. Kapag naimbitan ako doon, why not? Sino ba ako para tumanggi? Sumama po kayo pagbalik namin. Hindi muna ngayon. May importanteng meeting na dapat daluhan kami ni Terence bukas ng gabi. O sa susunod na mga araw pa pwede. Sige po, hintayin namin ang availability niyo. Gas ang kwarto natin. Nandun lang din sa loob. Hindi nila ako makakita dahil nakakapit ako sa kisame. Kaya nung ilabas nila kayong lahat, nasundan ko kayo kung saan nila kayo dadalhin. Ikaw din ang pusang puti. Oo. May kakayahan ako maging kahit anong hayop na gugustuhin ko. Itong dahilan kaya hindi ako nagkaroon ng nobyo. Baka kasi kapag natuklasan ang lihim ng pagkatao ko, pandirihan at iwan lang ako. Ako ang magmamahal ng tapat at totoo sa iyo, honey. Hindi kita iiwan. Alam ko naman yun eh. Paya, ipinarinis si Dada ang kwarto ni Buwa Divine. At nakita niyang mga ito. Anong laman ng wooden box na yan? Buksan natin para malaman. Hindi ba didiklarin? Oo nga naman, honey. Oh! Koleksyon ito ng mga ebidensya ng krimen na siyang gumawa o binayad niya. What do you mean? Ano bang laman yan? Sing-sing at kwintas ni Daddy. Itong set ng diamond jewelry. Kay Mami to ah. Sing-sing ni Kumar. Bracelet ni Zainab. Mga picture natin kasama si Julio. May nakasulat na target. Matalinong tiyahin nyo. Sa ganda ng wooden box na to, hindi mo iisiping taguan pala ng mga ebidensya ng krimen. Parang jewelry box kasi eh. Naaangat pa tong velvet lining. Oh, mga pictures. Yeah. Sige. Si Mel Chang, nandun sa malaking bahay. Dito muna kayo, kakausapin ko lang. Sige, Baya. Hahabulin tayo ng Melvin Mata na to kapag nalaman niya na patay ng anak niya. What did you say? Mag-ama pala si 30 at si Melvin eh. Hindi tayo pwede magtagal dito, haning. Baka idama niya mga taong inosente sa mga paggawaan natin sa probinsya. Sige, Han. Tatapusin ko lang ang meeting bukas.
babalik na tayo sa probinsya. Ang sarap ng hangin dito, Adelina. Sariwa, hindi gaya sa Maynila na aircon sa loob ng bahay. Kapag lumabas ka naman, panis na ang hanging masisinghot mo. Oo. Lalo na sa bukid, masariwang hangin doon. Mamayang hapon, dun tayo magpunta ng maunat-unat ang mga binti natin. Magandang maglakad-lakad doon. Doon po ba sa sinasabi nila Kuya Julio na manggahan daw? Doon nga, Denise. Malamig doon, lalo na sa ilalim ng mga puno. Doon nga yun. Kaya lang dapat may dala kang bagoong pagpunta doon. Bakit naman kailangan pa ng bagoong? Baka kasi mangasim ka kapag nakita mo ang malalaking bunga ng mangga doon. Bakit hindi mo naman sinabing may bunga palang mga mangga nila didiklarin, Kuya Julio? Ay, hindi ka naman kasi nagtatanong. Hindi bali, Denise. Pupunta tayo mamaya sa palengke para bumili ng bagoong. May iluluto pa natin yung bago tayo pumunta sa bukid. Maraming tao sa public market. Ang planong bagoong lang sana na bibilhin ay naparami na. 2 kamay na namin ni Julio ang may bitbit kaya dinala muna namin sa sasakyan. Inilagay namin sa compartment ang mga pinamili ng mayroong mga lalaking pumaligid sa amin. Nang isarado ko ang compartment, may nakatutok ng baril sa amin. Wow! Baka pasmadong kamay mo, boss. Makakalabit mo yan, gatilyo. Malaki ang atraso mo sa akin, bata. Kaya hindi ka na makakaalis pa sa bayang ito na humihinga. Sandali nga lang, Tenyente. Ano ba ang atraso namin sa iyo, Major? Huwag kang magkakamali. Mauunang sumabog ang tumbong mo, bata. Kernel naman. Kumuha lang naman ako ng cotton buds, oh. Nakukilila kasi ang tenga ko sa boses mo eh. Boses bayawa ka. Dito mo iputok sa kanya. Ayaw na naman pumutok. Ang tapang mo ding itutok sa akin ng baril niyan, ha? Talas ang pang-amoy mo, ha? Nasusundan mo ako kahit saan. Tayo! Tumayo kang peste ka! Ha? Hinang ko po! Aswang pa rin ang mga ito. Hindi kayo nauubos. Ang bilis tumakbo ng asong yun. Alam kong aswang kang hinayupa ka. Sa susunod na magkaharap tayo, sisiguraduhin kong mabubutas ang katawan mo sa bala ko! Ito mga tinamaan ng bala mo umuusok na. May factory ba ng aswang sa bayang to? Bakit? Dahil hindi sila nauubos? Pinagtatakan ko rin yan eh. Sabi ko na nga ba, dito galing ang putok ng baril eh. Anong nangyari? Si Melvin, inabangan kami dito. Ang talas nga ng pang-amoy. Nalamang nandito tayo. Taga rito siya, Han. Maraming mata yun. Ang bilis mong tumakbo, Didi. Iniwan mo ako sa loob. Ay, sus, inuhaw tuloy ako. Kung wala ka nang bibilhin, tayo na.
Parang walang tao dito ha. Bukas naman ang pinto. Mami? Nasaan kayo? Baka nasa likod bahay. Titignan ko lang. Pabuti pa nga, Julio. Sama ako, Kuya Julio. Honey, ayusin ko lang itong mga pinamili natin ha. Mailuto na rin ang bagoong. Okay yan. Saan nagpuntang dalawang yon? Oh, Dada. Saan po kayo galing? Mami? Sa likod bahay nila, nagpasungkit si Adelina ng mga buko na dadalhin sa bukid. Abay, kay daming bunga ng mga nyug nila. Eto pa nga, may mga hinog na rambutan at siniguelas. Akala mo siguro'y nakarating na kami ng lolo sa tumana, no? Nasaan po si Julio at si Denise? Tumutulong maghakot ng mga buko para ikarga sa pick-up. Ang kapatid mo naman parang tarsier na nakakyat sa puno ng siniguelas. Tawagin mo na muna sila nang makapananghalian muna tayo bago pumunta sa bukid. Nakaluto naman ako. Si Clarida, saan? Nasa kusina po, Mami. Sige po. Tatawag. Inyo, maaaring gumamit siya ng isang aswang para magpanggap na siya. Bakit niyo naman po nasabi yan? Kasi kung napaslang na siya, walang magbibigay ng impormasyon kung nasaan tayo ngayon. Dapat tayo mag-ingat sa mga kinakausap natin. Maaaring wala pang alam si Melvin na patay na ang anak niya. Kaya nananatili sa utak niya ang order ni Divine na paslangin ka kapalit ang malaking halaga. Iniisip niya lang na pumalpak ang anak niyang itumba ka. Pero ikaw, Terence, meron kang kakayahang maamoy ang aswang at hindi. Alam mo yan. Hindi pa po niya nadidiscovery, Mami. Pwede rin po palang buhay pa rin si Along Kulog. Kung kaya nilang mangopya ng mga muka. Ang pagkakaiba ng nangopya at kinopyang mukha ay sa kanilang boses. Totoo yung mannerism nila. Unless pinag-aralan ng nangopya ng mukha niya. Kailangan lagi lang tayong handa. Loaded ba ang sasakyan mo, Terence? Opo, Dada. Armado po yun. Ikaw na ang underboss. At kapag nawala na ako, ikaw ang hahaliling doon sa akin. Maging matalino kang doon. Dapat marunong kang manindigan sa lahat ng desisyong gagawin mo. Mahaba pa po ang buhay niyo, Dada. Kaya i-enjoy lang natin habang nabubuhay pa tayo. Kasi hindi natin alam kung sino ang doble kara sa mga taong binibigyan natin ng pagtitiwala. Mainam naman at may natutunan ka na. Terence, tulungan mo doon ang asawa mo. Tayo'y maglakad doon sa gawin ng palaisdaan. Sige po. May nakasukbit po ba kayo? Meron ako palagi. Ikaw ba meron din? Meron siyempre. Saka lahat ng mga ginagamit namin ay silver bullet. Kahit noon pa man. Pati nga itong props kong tungkod, armas din. Pagpasok ko sa loob ng farmhouse ay naiayos na nila ang mga dala namin. Naghahanda na ng pagluluto sina Nana Berta at Clarin. Katulong din naman si Denise. Sinenyasan ko si Clarin na sundan ako sa labas.
Tumango naman siya kaya lumabas na akong muli. Naghihilik na si Julio sa ilalim ng puno ng mangga kaya hindi ko na siya inabala. Naglakad kaming mag-asawa sa bandang bungad ng manggahan. Gusto kong malaman kay Clarine kung ano ang mga kakayahang bigay sa akin ng dugo niya bukod sa matalas na pandinig at pakiramdam. Kaya mo pag hinumin ng sugat mo ng mabilis. Hindi mo ba napansin yung tama mo sa balikat na mabilis gumaling? Oo nga. Kaya pala. Ngayon ang balat mo, makunat pa sa goma. Kagaya ko hindi tinatablan ng mga patilim o balang ordinary. Mas matalas ang pag-iisip mo ngayon, pero dapat kontroladong galit. Dahil baka mawala ka sa sarili mo, honey. Makasagpang ka. At kapag nakainom ka na ng dugo ng tao, tuluyan ka magiging aswang at maghahanap ng dugo sa tuwing mauuhaw ka. Hindi ko hahayaang mahulog ako sa pagiging halimaw. Habang kasama kita, mabubuhay akong normal na gaya mo. Kagaya ngayon, ang hangin ay nagmumula sa farmhouse papunta dito. Ano ang mga naririnig mo't naaamoy mo? Mag-concentrate ka. Araw kaya bumalik na kami ni Clarine. Sumusungkit naman si Julio na mangga habang panay ang turo ni Denise ng susungkitin. Niyaya na sila ni Mami na pumasok ng makapaghapunan muna. Masaya si Dada at Denise dito. Kita sa mukha nila na nalilimutan ang mga alalahanin na naiwan sa Maynila. Nang kumalat ang dilim, nakaupo kaming lahat sa salas na sarado ang ilaw pero bukas sa paligid ng bahay kaya nakikita namin ang mga mug ng kape at tasa ng tsaa. Nakahanda kami sakaling may bisitang mambubulabog sa gabing ito. Pero tahimik ang paligid kaya nagpasukan na kami sa mga kwarto para makapagpahinga. Good morning. Saan ka pupunta? Morning, honey. Sa bayan. Anong gagawin mo doon? Pupunta ako sa police station. Aalamin ko kung mga pulis talaga ang mag-amang mata o nagpapanggap lang. Okay. Wait for me. Samahan kita. Wag na, Han. Magpahinga ka na lang. Sandali lang naman ako doon. Kasama ko naman si Julio. Huwag kang makulit. Sasama ako. Pabilis lang ako mag-shower. Okay. Sige. Hintayin kita sa labas. Police in disguise itong kumag na to. Sino ka talaga, Melvin Mata? Aswang siyang bayaran. Hindi siya natural na aswang. Ang natural na aswang ay ilag sa tao. Ito malamang nasalinan lang din ng dugong aswang. Pero nagagawa nilang maging aso? Oo. Kapag nasalinan sila ng dugo at nalawayan ng isang aswang, o napakain sila ng laman ng tao na nilawayan ng aswang, ay mahahawa sila. Maging ang kakayanan ng aswang na naghawa, makukuha nila. Saan natin makikita ang kumag na yon? Gaano pa kaya sila karami? Hindi natin sila kailangang hanapin, Han. Dahil ikaw ang hahanapin nila. Tandaan mo, may presyong nakapatong sa ulo mo. Tama si Clarine. Maganda na lang tayo sa pagdating nila.
lang. Nagkatinginan kami ni Clarin nang marinig namin ang usapan nila. Honey, si Melvin ang naroon sa unang kotse. Paano mo na namin si Melvin na nandun? 4 sa unang kotse at 4 din ang laman ng pangalawa. Seatbelt ninyo at wawasakin ko ang mga sasakyan nila. Kasama kayong tatalsik ngayon, mga bugoy kayo! Anong sasakyan ba tong kotse mo? Don't worry, honey. Gawa sa matigas na metal ang bumper nito. Bulletproof at higit sa lahat, hindi sila aabot kung hahabulin nila tayo. Honey, alam mo nang gagawin. Julio, sagastan ka! Okay. Ganit! Mag-almusal muna kayo ng bala! Sige! Nguya! Magpainit kayo mga ungas! Welcome to hell! Halos liparin ng sasakyan ko ang papuntang farmhouse. Iba ang kutob ko nang sa buka na pa lamang ng daan ay mayroon ng banta ng panganib. Mabuti na lang at laging handa kami sa mga pangyayaring gaya nito. May ibang daan na itinuro si Clarin sa akin para makalapit kami sa farmhouse nang hindi nalalaman. Kung mayroon man na mga naghihintay, nakalaban doon. Malayo ang pinag-iwanan namin ng sasakyan at mula doon ay nakikita ko na ang mga halimaw sa labas para kaming kidlat na mag-asawa sa bilis ng pagtakbo kaya hinawakan namin sa magkabilang braso si Julio para hindi maiwan. Honey, kami ni Julio doon sa harap. Sa likod bahay ka dumaan. Mag-iingat kayo. Mabuti na lang. May mga magasin ako dito sa binti at sa jacket. Julio, gamitin mo ngayon ang pagiging champion mo sa dart. Bawat bala, sa ulo ang tama. Walang maaaksay ang bala. Pagbibigyan kita, Big Boss. Mahusay, pero mabagal kapag isa-isa. Kaya tadtarin na natin! Habang nangingisay ang mga aswang sa labas ng farmhouse ay nakapasok kami ni Julio sa loob. Nakita naming nakahandusay si Dada at naliligo sa sariling dugo. Habang sina Mami at Denise ay nakaluhod habang nakatali ang kanilang mga kamay sa likod at may busal ang kanilang bibig. Sina Nana Berta rin, wala ng buhay. Nakatutok ang baril ni Bua Divine sa kanila. Pasok ka, mahal kong pamangkin. Nagustuhan mo ba ang sorpresa ko sa'yo, ha? Alam ko namang kriminal ka. Pero hindi ko akalain ang taong nag-aruga sa'yo. Kahit hindi ka kadugo, ay kakayanin ang sikmura mong patayin! Ang sama mo, madam. Gumamit ka pa ng mga aswang para sa kasakiman mo. Pasmado ang bunganga mong uwas ka! Han! Ngayon na! Hatiin natin ang katawan mo walang utang na loob! Gahaman! Yan ang nababagay sa'yo! Dada, iuwi na kita. Tayo na kayo. Malalim ang tama mo, bata. Don't worry, may nurse tayo. Hello, boss. Ang paghahangad ng labis sa mga bagay na hindi nakalaan para sa iyo ay nagdudulot ng kapahamakan. Huwag maakit sa yaman na pansamantala lamang. Lahat ng bagay na nandito sa lupa ay lilipas at kukupas. Sa ngayon, mayroon na kaming 2 anak na lalaki ni Clarin. Pagkatapos kong mapatatag ang organisasyon, binigyan ko ng puhunan si Julio para magbagong buhay. Mas marami ng branch ang aming gold and diamond store sa ngayon. Sa ngayon ay si Denise na ang underboss at si Mel Chang ay isang matapat na kaibigan ko na. Si Mami Adelina ay walang kapagurang nag-aalaga ng kanyang mga apo. Sir Jupiter, maraming salamat po sa pagkakataon na maibahagi ko sa inyo ang aking karanasan at sana po ay kinapulutan nyo ng aral. Muli, ito po si Terence. More power, Sir Jupiter. Maraming salamat din sa iyo, Terence, sa pagbabahagi mo ng iyong karanasan.
Totoo na nakakasilaw ang kinang ng kayamanan at kapangyarihan, pero dapat inaabot natin ito ng walang matatapakan o masasaktan. Ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi kailanman mababayaran. Kayo din mga dear listeners, baka mayroon din kayong kakaibang karanasan na kapupulutan ng aral. I-share nyo naman sa amin. Mga ka-SP, nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Kung umabot ka hanggang dito, ibig sabihin, isa ka sa mga tunay na matapang. Sa dami ng nangyari, mga lihim, at mga panganib, mga bagay na hindi natin inasahan, mapapaisip ka talaga. Paano nga kung totoo sila at nasa paligid lang natin? Kaya kayo, ingat po palagi ha. Makinig sa paligid at huwag basta magtiwala. At kung nagustuhan ninyo ang kwento natin, huwag kalimutan mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong magpapakilabot sa inyo gabi-gabi. Comment po kayo sa baba ha. Naniniwala ako kung sa tingin nyo may aswang talaga. O kwento lang kung hindi pa rin kayo kumbinsido. Ako po ulit ito ang inyong Sir Jupiter. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento. Dito lang sa ating channel. Shoutout pala ha, shoutout sa lahat ng ating mga listeners na nasa Canada, USA, Japan, Saudi, Australia at kung nasaan man kayo. Ingat po tayo palagi.